Kaya, good afternoon class. So, gusto ko lang mag-congratulate sa inyo for passing the first half sem. And, as your teacher, I'm happy na na-enjoy niyo yung subject. Even though mahirap siya. So, thank you din ako sa inyo na nag-effort kayo, no? So, meron ako ditong video as promise ko nga sa inyo na tutulungan ko kayo para makapasa pa ulit, no? Para sa finals. So, kaya yan. So, ang lesson natin today, and actually yung project nyo na rin is about one accounting cycle. So, para mahaba-haba yung review nyo para sa finals, maaga din ko itong ilalasan, no? Then, again, yung project nyo, di ba? Practice nyo na rin to. So, alam nyo na kung ano yung possible mangyari sa final exam, no? So, I hope na makatulong to sa inyo. So, magsimula na tayo. So, ito yung magiging mechanics, no? So, meron tayong problem, then i-journalize natin, no? Journalize all transactions in the journal book using the chart of accounts. So, given naman po yung chart of accounts na, ito yung magiging chart of accounts nyo sa final project, no? So, we have account title, assets, cash, accounts receivable, prepaid rent expense, supplies, equipment, liabilities, accounts payable, unearned revenue, owner's equity naman, meron tayong Cyrus Capital, meron tayong Cyrus Withdrawal. Sa revenue naman, we have service revenue, and sa expenses, we have rent expense, utilities expense, supplies expense, and actually, meron na tayong income summary and expense summary. No? This is actually income. This is actually income and expense summary. Okay? So, they have their respective account number. So, tingnan nyo na lang, no? So, ayan. Next natin gagawin is pass them into ledger. So, alam ko naman, familiar kayo sa ledger. Next, we have to create the unadjusted trial balance. Next, we have to prepare the adjusting entry. Actually, ito yung lesson natin, no? Then, prepare a worksheet. Then, adjust the ledger. So, prepare natin worksheet or prepare natin adjusting entry, na-adjust natin yung ledger then, no? Next, we have prepared the financial performance. Prepare the statement of changes in owner's equity. Prepare the balance sheets, prepare the statement of cash flows. Actually, yung statement of cash flows sa dulo na to, no? So, ilagay natin to sa dulo. Okay, so, mauna yung prepare a closing entries, and afterwards, update ulit natin yung ledger. Lagay natin ng pakalagay natin ng prepare the closing entries, adjust natin yung ledger. Next, we have prepare the close trial balance, then prepare the statement of cash flows. So, magsimula na tayo, no? So, we have unang gagawin is journalize all transaction in the journal book of using the chart of accounts. So, given nga yung chart of accounts na. So, ito yung problem natin na. Sir Cyrus established a business code, cellphone repair business on October 1, 2024. The following transaction occurred. So, noong October 1 daw, 2024, Sir Cyrus invested 300,000 pesos cash to establish a business. So, sir, ano ba yung ibig sabihin niyan, no? So, again, lahat po ng business nagsisimula sa capital, no? So, ano yung journal entry natin dyan? So, kung mapapansin nyo, we have 300,000 pesos cash. Okay? So, again, wag natin kakalimutan yung title, no? We have Cyrus Cell Phone Repair, the General Journal, for the month ended October 31, 2024.
Okay, lagay natin yung date, account title and explanation. We have post reference, debit, and credit. And we have also the general journal 1 for your reference. Okay, we have number 1 now. So, nag-invest ako 300,000 pesos. Okay, madali lang po yan. Again, kung nag-invest ka, may papasok sa'yo na pera. So, we have, lagay natin yung date, October 1, 2024, debit cash, credit Cyrus Capital, then ilagay natin yung code. Ito yung code, makikita po to sa chart of accounts. Okay, so we have 300,000 pesos, given na po yun na 300,000 pesos, and 300,000 pesos yung credit. Okay, dali lang po yung number 1. Okay, we have October 3. October 3 daw, nagbakal ako computer. So, October 3, 2024, bought computer from computer store for 50,000 pesos. And the computer has a salvage value of 14,000 pesos and a useful life of 3 years. So, ito yung given sa atin now. So, ilagay nga natin dito. Okay. The computer has a salvage value of 14,000 pesos and a useful life of 3 years. So, familiar kayo dyan, no? Kasi alam nyo naman yung formula natin dyan. So, we have purchase price minus salvage value over useful life. But again, since journalizing pa lang tayo, wag po natin munang pansinin to, no? Na the computer has a salvage value. Doon muna tayo sa bumili lang muna tayo ng computer. So, kung bumili tayo ng computers from computer store na worth 50,000 pesos, ano yung computer? Classify natin. So, papasok siya sa computer office equipment. No, papasok siya sa office equipment. Okay. Ayusin lang natin yung chart of account side. So, papasok siya sa office equipment. Okay. This is actually office equipment. So, kung ang computer is an office equipment, i-debit po natin yung computer. So, we have, lagay natin ulit yung date, October 3, 2024, office equipment. Office equipment. Sorry for the okay. We have debit office equipment. That is, ang post reference niya is 1.5 and cash is 1,000. Ilan yung amount? We have 50,000 pesos. Okay, ulit po natin, no? Kung bumili ako ng computer worth 50,000 pesos, ma-debit po tayo computer equipment. So, we have ma-debit tayo office equipment. So, we have 50,000 pesos. Since bumili nga tayo, lumabas yung pera natin. So, i-credit natin kasi nabawasan nga yung cash natin. So, that is worth 50,000 pesos. So, kung papansin nyo, again, sa exam na napansin ko lagi, wala kayong indent. So, lagi natin lalagyan ng indent kapag nagka-credit tayo, no? Then, yung explanation, i-indent natin, no? Both computer. So, we have, again, debit office equipment, credit cash, worth 50,000 pesos. Okay. Next, we have on October 7. So, October 7 daw, both supplies worth 70,000 pesos cash. Pumasok sa atin yung supplies, may lumabas na pera na worth 70,000 pesos. Ano ang meaning nun? Okay? Ano yung magiging journal entry natin? So, ang magiging journal entry lang po natin, wag po natin kakalimutan yung date. So, yung date is October 7, 2024. And that is debit supplies. Okay? Debit supplies kasi nga pumasok yung pera, yung supplies natin. And then credit cash kasi may lumabas na pera. So that is 1,400 and 1,000 yung post reference. And that is worth 70,000 pesos. We have debit and credit. Okay? Next, we have October 8. Ano yung nangyari sa October 8? Sabihin natin na, noong October 8 daw, may na-receive tayong 100,000 pesos for the service he rendered from ADRA. So, anong ibig sabihin nun? So, pag may na-receive daw tayo, may matatanggap tayong pera. So, ilan yung worth na yon? That is 100,000 pesos cash, no? So, kung may na-receive tayong pera,
ano yung magiging debit natin? So, of course, that is cash, no? Then, credit, service revenue. Okay, pansinin nyo na, service rendered. What does it mean? Kumbaga, magiging clue lang po ito na ang i-credit natin is service revenue. Okay, again, lagay po natin ulit yung date. Ano yung date? October 8, 2024. Ano yung i-debit natin again? That is cash kasi nga may na-receive tayong pera. Okay, cash and credit service revenue. Ano yung code natin? So yung cash is 1,000. Makikita po yan sa chart of account. And service revenue is 4,000. So, ilan yung amount? That is 100,000 pesos. Both, no? So, kasi, again, may na-receive tayong pera and nag-render tayo ng service. So, debit cash, credit service revenue. Okay? Next, we have October 10. Okay? October 10, 2024, paid rent in advance for 1 year lease worth 60,000 pesos. Okay. Sir, parang familiar to, no? Nilesson ko to sa inyo last time. So, kung nagbayad ako ng pera na worth 60,000 pesos, ilang months ang magiging coverage nyon? Ilan yung months sa 1 year? We have 12 months. So, ano po ang gagawin natin, no? So, hindi pa naman tayo mag-adjusting entry. Ang nangyari pa lang is nagbayad muna tayo. So, ang 60,000 ay papasok sa prepaid expense kasi advance payment, no? So, we have prepaid rent expense debit. So, again, wag mo natin kakalimutan yung date. October 10, 2024. And the debit natin is prepaid rent kasi nga nag-advance tayo ng 1 year lease no worth 60,000 pesos. Kaya wag muna tayo mag-adjusting entry mo. So then, credit, cash, ano yung journal entry? Diba? Ayan na yung amount. Again, that is 60,000 pesos. No? Both. Okay. Again, wag po natin kakalimutan yung indent and indent din sa explanation na paid 1 year lease. So, ano yung code? 13 and 1,000. Makikita po yan sa chart of account. And nila yung amount, that is 60,000 pesos. Okay. October 11 tayo. October 11, Sir Cyrus received cash from Bini Sheena to fix her iPhone Pro Max worth 80,000 pesos. Sana all, no? Sana all may iPhone. Okay, anyway, so October 11, ano yung nangyari? May na-receive daw tayong pera mula kan Bini Sheena. Then, ilan yung worth? 80,000 pesos. Ang tanong, nag-render na ba ako ng service? Inayos ko na ba yung cellphone? Hindi pa. So, kung hindi ko pa inayos yung cellphone, may na-receive lang ako na cash. So, ano yun? Ano yung journal entry natin? So, okay, una mo natin gagawin is lagay muna natin yung date. October 11, 2024. Since nga may na-receive akong pera na worth 80,000 pesos, may papasok sa account ko sa cash na 80,000 pesos. Ano yung code? That is 1,000. Then, yung unearned revenue, sir, ano ba yan? Bakit unearned revenue? Kasi nga, hindi ko pa nare-render ang service. May natanggap lang ako na pera mula kan Bini Sheena, pero hindi ko pa na aayos yung cellphone niya. Kumbaga, ay, tinatamad pa ako mag-ayos ng cellphone. Pero ito si Bini Sheena, binigay na niya yung pera. Okay, so sana all, no? Sana all. Okay, next is, okay, again, ano yung journal entry natin? So, debit, cash, and credit unearned revenue. Unearned revenue is liability on my part. So, ako yung may utang kasi hindi ko pa nare-render yung service. Okay, ano yung code? That is 1,000 and 2,100. Makikita po yan sa chart of account. Okay,
Then, ilan yung amount? That is 80,000 pesos yung debit natin. And yung credit naman natin is 80,000. Kasi nga, bakit nga unearned revenue again? Kasi hindi ko pa nare-render yung service, may natanggap lang ako na pera. Utang ko pa lang yun. Okay, nagets po na. So, lagay natin yung date, ay yung explanation na receive cash iPhone from Bini Sheena. October 17. Billed Camille, a customer for the service rendered 40,000 pesos. Ito naman is, ang pagkakaiba naman nito, sa October 11, si Bini Camille naman, Camille naman, yung may utang sa atin ng 40,000 pesos. Kasi nga, di ba, billed Camille. Tapos, na-render ko na yung service. Ilan yung worth? That is 40,000 pesos. So, kung na-render ko na yung service, ano yun? That is service revenue. Or actually, yung service revenue and earned, no? Iba yung unearned, iba yung earned. Service revenue and earned revenue is same lang po na. Since na-render ko na yung service, pero hindi pa nagbabayad si Camille, pansin nyo, no? Kung October 11, nagbayad si Bini Sheena. Pero October 17, si Camille naman, hindi pa nagbabayad. Kung hindi pa nagbayad si Camille, meaning, may accounts receivable ako. Again, what is accounts receivable? Amount that will be received in the future. No? Since si Camille nga, hindi pa nagbayad, pero nirender ko na yung service. Let's say, for example, nagpaayos sa akin si Camille ng cellphone. No? Paayos sa akin si Camille ng cellphone. Then, ang worth ng pagpaayos is 40,000 pesos. Tapos, sinipagan ako mag-ayos ng cellphone. So, na-render ko na yung service, binigay ko na yung cellphone sa kanya. Tapos, si Camille naman, hindi pa nagbayad. Sabi niya, pwede sir, utang na lang muna. So, kung nag-utang sa ako si Camille, may date in the future na babayaran niya ako. Okay? May marireceive ako sa inyong pera in the future. So, that is debit accounts receivable. Kasi nga, may marireceive ako in the future. Bakit hindi cash? Kasi wala naman tayong natanggap cash. May cash ba tayong natanggap? Wala po. No. So, that is accounts receivable. Ano yung i-credit natin? Service revenue kasi nga, na-render na natin yung service. So, ano yung code dito? We have 1, 2, and 4,000. So, kailan yung date? October 17, 2024. So, ilan yung amount? That is 40,000 pesos. And credit natin is 40,000 pesos. Kasi yun na ang given, no? Napansin nyo, 40,000 naman lang yun ang given. Okay? Next problem is October 20. October 20, 2024, Sir Cyrus take a loan of 10,000 pesos from his friend. His friend. Anong grammar to? From his friend Ralph to help him with his business. Okay, ano ba yung nangyari sa October 20? Ako daw, nag-utang ako sa kaibigan ko, namely Ralph, no? Ng 10,000 pesos. So, kung nag-utang sa akin si Ralph, kanina ang nag-utang si Camille, no? Ako naman ngayon ang nag-utang. Kung ako naman ngayon ang nag-utang, may accounts payable ako. Okay? Kanina, accounts receivable kasi yung customer ko yung may utang. Ngayon naman, ako naman yung may utang. Gets, no? Gets, okay. So, kung ako naman yung may utang, then may na-receive akong pera, so, ano yung journal entry natin? Okay, again, huwag kakalimutan yung date, October 20, 2024. Okay, ano yung debit natin? Cash nga, kasi may na-receive akong pera. Okay, gets po, no? Kung may na-receive akong pera, ilan yung board? That is 10,000 pesos debit natin. Okay, ngayon, ako ang may utang. Ano ang i-credit natin? So, that is accounts payable. So, worth
10,000 pesos yung credit natin, no? So, ang explanation natin is to record a loan to Ralph, no? So, okay lang kung ano yung ano explanation as long as may reference tayo. So, ano yung code? That is 1,000 and 2,000. Makikita yan ulit sa chart of account. Okay, October 27 tayo. Pag mga expense na, madali lang to kasi usually lagi yung expense is debit, then ma-credit tayo cash kasi nga may lalabas tayong pera. Usually pag naggagastos tayo laging cash, no? Pero depende pa rin sa situation. Okay, October 27. October 27, sabi dito, paid electricity bills worth 1,300 pesos cash. Kung nagbayad ako ng electricity bills, saan papasok yun na classification? That is utilities expense. So, worth 1,300 pesos cash. Okay. Kung papasok yun sa utility expense, yun din ang i-debit natin, no? October 27, 2024. Again, huwag kakalimutan yung date. Then, magde-debit tayo ng utilities expense. Then, magke-credit tayo ng cash. Ano yung explanation natin? Paid electricity as long as may reference tayo, no? So, we have 5,100 and 1,000 yung code respectively. Then, ilan yung amount? 1,300 pesos as debit and credit is 1,300 pesos. Okay. Okay, gets na, no? Okay, gets natin yung expense. Madali lang pag expense, no? Usually, laging i-debit talaga yung expense. October 30. October 30 naman tayo. So, October 30, we have ano nangyari? October 31. Sorry for this one. This is October 31. Okay, October 31. Sir Cyrus withdrew cash for personal use worth 50,000 pesos. Ako daw, di ba may business na ako? Let's say for example, kumuha ako ng pera sa business ko, sa capital ko, no? Kumuha ako ng pera na worth 50,000 para lang sa personal expense ko. For example, ngayon, gusto ko bumili ng bola or anything, cellphone, na personal expense ko na hindi related sa business. So, that is withdrawal, no? So, October 31, 2024, ano nangyari? Cyrus withdraw cash for personal use na worth 50,000 pesos. So, ano yung journal entry natin dito? Okay, una, lagay natin yung date, October 31, 2024. Ano yung journal entry natin? We have debit Cyrus withdrawals and credit cash. Ano yung explanation natin? Withdrawal for personal expense or to record withdrawal. As long as may reference tayo. Again, okay, we have, ano yung code? 3,100 and 1,000 respectively. Nakikita yan sa chart of account. So, ano yung again, ano yung natin amount? So, that is worth 50,000 pesos. Okay? Debit 50,000, credit 50,000. Okay? Again, matuto po tayo sa mali na dapat may indent lagi, no? Okay? And wag po kakalimutan yung code. So, tapos na natin ang journal entry. Okay? Tapos natin yung problem, then meron na tayong journal entry. Anong gagawin natin? Post them to Ledger. So, in the next video, post them to Ledger. So, thank you. See you on the next video po.